Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Madali nating maunawaan ang mga pagbasa, lalo na ang unang pagbasa. Galing sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi ba? Ano naman, Padre, yung pagbasa? Narinig naman po ninyo, ano? Sabi niya, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Parang yung sinasabi ng kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Alam natin yung mabuti. Alam ng isip natin niya na pagninilayan natin. Pero bakit iba naman ang ikinikilos natin? Hindi ba? Halimbawa, sasabihin ng mga bata, dapat magising ako ng maaga at magwalis dahil yan ang dapat kong gawin. Nakalagay sa isip yon. Pero masarap matulog at magbabad sa higaan. Hindi na lang. Di ba? Parang pwedeng ganun. No? O mas malalim pang pagkakasala. Di ba? Alam po ninyo, noong panahon ng unang mga Kristiyano, mayroong silang tinatawag na dualistic view o dualistic na pagtingin pag pinag-usapan ang tao. Paano yung dualistic? Parang hiwalay yung katawan at yung kaluluwa. Paano hiwalay yung katawan at kaluluwa, Father? Parang yung katawan ay marumi at yung katawan ang bunga ng pagkakasala. Hindi ba? Kaya nga parang sabi sana makawala ako sa katawan ko para hindi na ako magkasala. Kaya kahit yung usapin ng flagellation, no? Yung pananakit sa sariling katawan bilang parusa sa kasalanan, ay bunga ng pagtingin na yun. Kailangang saktan ko yung katawan. Parusahan yung katawan dahil yung katawan o yung laman ang nagbubunga ng kasalanan. Pero hindi ganyan ang pagtingin ng mga Kristiyano. Ang pagtingin ng mga Kristiyano ay holistic. Ang katawan at ang kaluluwa ay iisa. Hindi magkahiwalay. Hindi pwedeng sabihin ninuman na hindi kasalanan ng kaluluwa ko yung ginawa ng katawan ko. Siyempre mahalaga doon yung discernment. Kaya nga pag pinag-usapan natin ang kasalanan o halimbawa ang paggawa natin ng hindi mabuti, ang isang pangunahing tinatanong doon ay yung deliberation, the intention. Di ba? Ngayon, mayroong lusot doon yung mga may problema sa addiction. Paano, Father, yung may problema sa addiction? Whatever is that. Hindi lang naman substance abuse yung addiction. Merong ugali na nasanay din tayo. Hindi ba? Halimbawa, yung kleptomaniac. Alam niyo ibig sabihin ng kleptomaniac, di ba? Kukunin niya yung bagay na hindi naman sa kanya. At hindi niya kayang pigilan ang sarili niya. Basta may nakita siyang bagay na kaya niyang umitin, kahit iniisip niyang katawan niya na ayaw, hindi dapat, masama, na addict na. Parang ganun din naman sa addiction eh. Di ka na makawala doon, bagamat iniisip mo, kaya ko siguro, hindi. Andun na yun sa iyo. Andun parang sakit na. Di ba? Yan. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung kabuuan ng pagiging Kristiyano, kaisahan ng spirito at ng katawan o ng kaluluwa, maunawaan natin yung ating kalooban. Kaya halimbawa, tayo hinuhubog, lalo na sa simbahan ng pagbabalik loob. Kami sa seminaryo, mas matagal pa iyon. Ang dami-daming mga human formation. Sapagat hindi dapat pabayaan ang kalooban
babalikan ng lahat to unlearn para mawala o ma-arrest yung nakasanayan nating hindi magandang ugali, dapat malaman natin saan siya nagsimula. Hindi ba? Kaya uugatin. Paano, Padre, yung pag-ugat? Alam naman ninyo yun. Kapag yung isang halaman, pinutol mo lang doon sa tangkay, sisibo lang yun. Hindi ba? Susupang lang ulit yun. Kahit putulin mo yun. Hindi naman nadala yung ugat eh. Pero pag binunot mo, hindi na yun. Maliban kung itanim mo ulit. Di ba? So yung uprooting, you have to root where the tendency or addiction is coming from. At kapag naunawaan mo na kung saan yun ang gagaling, alam mo kung paano siyang haharapin. Okay? So, hindi hiwalay yung ginagawa ng katawan sa ginagawa sa ating spirito doon sa deliberation. Maliban kung talagang ikaw ay addicted. Pag gano'n naman ang usapan, pathological naman yon. Pag sinabi nating pathological, kailangan mong magpagamot dahil hindi mo mapigil yung sarili mo. Addiction yan. Kaya nga yung mga addict nagpaparehab. Because on their own, hindi nila kayang pigilan yung kanilang sarili. There must be some kind of intervention. Either psychological or medical intervention for you to arrest your sickness or your illness. Kasi pag may mga addiction tayo, may mga habits tayo na hindi natin talaga kayang sawatain yung ating sarili on our own, bagamat nadidiminish yung will, kasi parang hindi mo kaya talagang pigilan. So, diminish, ibig sabihin yung kakayanan mong pigilan na sarili mo, bumababa yun. Pero hindi pwedeng palusot yun. Kung nadidiminish man yung will mo, dapat ka magpagamot. Dahil sakit na iyon. Hindi ba? Okay? So, ganun din sa ating ebanghelyo. Kung alam ninyo, uulan. Kasi yung makapalang ulap, umihip yung hangin sa ganito, siguro masangit. O siguro, amihan na, malalamig na ang panahon. Habagatin na. Ganyan-ganyan pa tayo yan eh. Ay bakit yung ating kung nakikita natin yung labas, napapansin natin at nasasabi natin kung ano yung tendency na mangyayari sa labas, bakit yung sarili natin hindi natin mapansin? Dapat mas kilala natin yung ating sarili. And don't put yourself into the test. Huwag niyong susubukin ang inyong sarili. Alam niyong hindi kayo mananalo. Hindi ba? Huwag ninyong susubukin ang sarili ninyo doon sa isang bagay na mahina kayo. Hindi kayo mananalo. Magkakasala lang kayo. Hindi ba? Huwag kang maging masyadong confident na you can do it. At some point, baka ay bumalik doon sa dati. Okay? So yung sinasabi lang ng ating Panginoong Jesucristo, much that we master yung mga external manifestations or signs, dapat mas kilala natin yung ating sarili. Dahil lang metanoia o pagbabalik loob ay primarily may kaugnayan doon sa ating kalooban, sa ating sarili. Amen.